Yung noun ni verb, noun o verb. So the particle ni, so marks the goal when used with verbs like hairimas, norimas. The particle o, so marks the starting point or place when used with verbs like dimas o rimas. No? So, naka-fixed particle yun eh. Pag yung kasunod is hairimas or norimas na verb, no? Yung hairimas, yung ano, yung sasakay, baliktad. Hairimas ito yung ano, papasok. Yung norimas ito yung sasakay. Yung orimas, yung bababa. Then yung dimas, ito naman yung ano, lalabas. No? Unahin natin yung ano, yung o. Yan. Yung naka-o, no? Yan. So pag naka-o siya, tingnan muna natin, no? Sali, no? Dapat yung kasunod na verb is naka-transitive. Yan. So pag yung ano, pag yung particle is naka-o siya, so dapat yung verb mo is naka-transitive, no? Pero dito, yung nangyari, pag ano, pag naka yan. Pag yung verb is naka-transitive, so naka-o yun, no? Pag yung verb naman is naka-intransitive, so nakaga yun. So, ito klaro naman tayo, no? Yung paliwanag yun, pag yung verb is naka-transitive, so naka-o. Kanang example na to. Since transitive yung mga verb dito, so o palagi, no? Yan. Pag naka-intransitive yung ano, yung verb, so nakaga, no? So bakit dito naka-o siya? Kahit yung intransitive, kahit yung verb is naka-intransitive. Ganito kasi yung ano eh, yung pattern niya. Pag naka-intransitive siya, nakaga. Bakit dito naka-intransitive yung verb pero naka-o pa rin? No? Kasi yung orimas intransitive yun eh. Yan. Yung dimas, ganun din, intransitive din. No? Dimas intransitive ka, no? Yung dimas na yan. Yan. Sa pula natin, ha? Kasi sa pag-aalam ko, sa pag-intransitive, so nakaga yun. So bakit doon is naka-o, no? Kaya na, example, no? Ino ga dimasta. So, ino ga, so dimasta. Ibig sabihin, lumabas. Lumabas po yung aso. No? Yung aso na lumabas. Lumabas doon sa kulungan niya, yung aso. Yung nakagaya. No? Noun ga, then dimas. Pero dito, pero dito sa pattern natin, so bakit naka-o yung ano, particle din yung kasunod is dimas. So, ano natin, yung ibig sabihin ng ochi, bahay. Ibig pala sabihin ng ochi is bahay, no? Yan. For example, yung ino, palitan mo siya ng uchi. So yung aso, palitan mo din siya ng bahay.
So lumabas po yung bahay. So kaya pala kaya pala bawal yung ga dito, no? Kasi walang ganito no? Walang bahay na lumabas, no? Para ganito yung meaning niya. Lumabas po ako so ng bahay. Para magiging ganito yung meaning yung naka ako. So kaya kailangan mong palitan ng o, no? So yun yung tinutukoy ko dito, no, sa pattern natin ngayon. Kumbaga special siya. Kasi lahat ng naka-intransitive nakaga Pero itong transitive na ito, pwede mo siyang i-o, pwede din yung ga, no? So magdedepende sa noun. Ito bahay kasi yan Ito aso naman siya. Okay lang nakaga siya, no? Lumabas yung aso, yung bahay naman to, no? So magdedepende sa sa noun, yung paggamit ng particle. Kasi pag o, so may doer, no? Yan. Iba yung lumabas kaysa inilabas. May doer pag o, no? Ganun yan. Lumabas pa ako ng bahay, so may doer siya, no? So ganun din dun sa sa orimas, no? Yan. Walang ganin kanang din siya ga, so orimas bababa po ang train, walang ganin. Bababa yung train, no? Kaya kailangan mong palitan yung ga ng o para magiging ganito yung meaning niya. So bababa po ako sa train. Yan. So for example, no? Shugino ikide, then din siya o orimas. Bababa po ako sa next train station. So yun yung dito, no? Yung ibig sabihin ng o, bakit naka-o siya. So dito naman sa herimas at saka yung norimas, mostly din pag intransitive yung verb, so nakaga, no? Pero ito yung nakani. Tawag naman dito sa ni, so fixed particle. Bawal muna siyang palitan pag yung kasunod na verb is herimas at saka yung norimas, no? So for example, no? Si Mr. Tanaka po ay pumasok sa classroom. So kaninang umaga. So kesa, so Tanaka-san wa so kisetsu ni so hairimashita. Naka-fixed particle yun ni. Hindi po ba tayo papasok sa restaurant na yun? Risotto ni so hairimasen ka? Yung sa norimas, naka-fixed particle din yun ni. Kaya si Mr. Tanaka po ay sumakay ng bus. So Tanaka-san wa then bus ni so norimashita. Example lang. So sasakay na lang po ako ng taxi. Kasi umuulan. So amiga so futemasu kara then taxi ni so norimasu. Sasakay na lang siya ng taxi kasi umuulan, no? So yun yung ibig sabihin dito, no, sa yung bang. Ito yung mga specially, no? Na kanan o verb intransitive. Hindi lang tong dalawa, no? Yung dimasta at saka yung urimas. Kasama din yung yasumimas, watarimas, at saka yung arokimas, no? Ito pwedeng pwedeng magdedepende sa noun, no? Yung nauna. Pero dito nakaganyan lang palagi, no? Noun o then urimas, no?
So, yun yung ano din sa, ito naka-ano to naka-intransitive, no? Yung tatlo. Pero, pwede siyang gamitan ng O, no? Particle O. Yung mga special sa mga intransitive. So, dito tayo sa gubang. Doko ka at saka nani ka. So, doko ka means anywhere or somewhere. Nani ka means anything or something. So, the particles E and O can be omitted. Ibig sabihin na ano, no? Doko ka. Anywhere or yung somewhere. Yung nani ka, so anything or yung something. Okay. So, for example, dito sa doko ka. Then yung E at saka yung O pala. So, pwede mo siyang tanggalin. Can be omitted. Kasi nakaganon. Kanang, since you know do you bini, so doko ka ikimasta ka. So, meron ka bang pinuntahan noong nakaraang Sabado? Kahit tanggalin mo yung ano, no? Yung ganun pa rin yung meaning kasi optional siya, pwede mo siyang tanggalin. Pag meron, so hai ikimasta. So opo, so meron po. Pag wala naman, so no, wala po. So iye. So doko emo ikimasen desta. Optional yung ano, yung dyan. Kahit ito na lang yung banggitin mo, okay lang. So iye, doko mo ikimasen desta. No, wala pong pinuntahan. Pag meron, so hai ikimasta. No? Example na, no? Fuyu yasumiwa, doko ka ikimasta ka? Meron ka bang pinuntahan nung winter vacation? So yes, I did. Opo, meron po. So hai ikimasta. So ganun Opo, meron po. Meron akong pinuntahan nung nakaraang Sabado. Hai ikimasta. Pag wala ka namang pinuntahan, so yung kanin, so magiging mo. Then yung verb, so magiging negative. Ikimasen desta. Yan sa future tense naman. Meron ka bang pupuntahan? So bukas. So hasta doko ka ikimasu ka? So opo, so meron po. Pag yung tanong is naka-mas lang, yung sagot naka-mas lang din. So hai ikimasu na. Pag wala, no, wala po. So iye, so doko mo, so ikimasen. So yun yun ano, sa doko ka, saka yung doko ka lang, wala pa yung nani ka no. So nasaan yung anywhere doon at saka somewhere? Understood na kasi no? Yan. So meron ka bang pinuntahan nung nakaraang Sabado? Anywhere? Somewhere? Understood na yun kahit hindi mo na siya banggitin no? Okay lang. Yan yung ibig sabihin ng ano, no? Doko ka. Anywhere at saka yung somewhere. Yung sa nani ka naman. So anything or something. So for example, no? So meron ka bang ginagawa ngayon? So ima, so nani ka stemasu ka? Meron ka bang ginagawa ngayon? Ganon din yung no? Pwede mo siyang tanggalin. Pwede ilagay, pwedeng tanggalin, no?
So, pag meron, so hay ikimasu. So, opo, meron po. Same lang naman yun, no? Dalawa, no? Hay ikimasu. Hay ikimasu, no? Opo, meron po. Pag meron. Pag wala naman, so iye. So, yung part na yan, so papalitan mo siya na mo. So, iye, nani mo ikimasen. Gawin mo negative yung ano, yung verb. No? No. Wala po. Pag wala kang ginagawa, no? Yun sa past tense naman. So, meron ka bang binili kahapon? So, kino, so nani ka kaimasta ka? So, opo, meron po. So, hay. So, kaimasta. Opo, meron po. Parang hay ikimasta or hay kaimasta. Magkapareha lang. Pag wala naman, no, wala po. So, iye. So, yung ka, so magiging mo. Yung magiging mo eh. Ito magiging ano, negative. Yung naka-positive. So, iye. So, nani mo kaimasen deshita. No, wala po akong binili. No? So, nasaan naman yung ano doon? Anything or something. Ito understood na din, no? Kahit hindi mo na siya bangitin. Ay, sama. Meron ka bang binili kahapon? Anything or something? So, understood na kasi yun. Kahit hindi mo na siya bangitin. So, yun yung ibig sabihin na ano, no? Doko ka at saka yung nani ka. So, ito yung pinaka-last dito na sa Harokobang. Yung Gotsumon. So, Gotsumon is of prefix added to some words to express the respect. Pag yung noun, kakabitan mo siya ng go. So, ibig sabihin, nag-show ka ng respect to the person. Sa madaling sabi, so naka-polite. Kasi nag-show ka ng respect. Yung chumon pala, order, yung not polite niya. Isa, order din yung meaning. Naka-polite na. Pag yung noun pala, kakabitan mo siya ng go. So, yung noun na yun, so magiging polite. For example lang. Gotsumon wa sunan desu ka? So, ano po ang order niyo? So, for example lang. So, for example, yung tempura. Tempura to sashimi desu. Gotsumon wa tempura to sashimi desu. No? Tempura po at sashimi. Ang order ko. No? Isa example pa na. Gokasoku wa dochira desu ka? Nasaan po? Ang parents mo. So, ngayon. So, pag naka-polite siya, no? Gamit ka din ng polite din na interrogative. Doko. Not polite. Dochira. So, polite. Kazoku. So, family. Gokasoku. So, family din. Naka-polite nga lang isa. Ibig sabihin ng ano, no? Yung saan.
gumamit ka ng polite, naka-go siya. So gumamit ka din ng polite, okay lang naman na do ko dito, no? Hindi naman siya mali sa grammar. Kaya lang, naghalo yung polite at saka not polite. Mas maganda na ano eh. Polite din yung gagamitin dito, no? Yan, go kasuko wa dochira desu ka? Yan. Gotsu mo wa, shortcut nga lang to na tanong. No? So yun lang naman yung tinutuko dito sa Rokubang. Pag yung noun na yun, kakabitan mo na ng go. So nagiging polite yung noun na yun. So send ko lang din, no? So dito sa 1, lagyan mo lang siya ng ng particles yun sa Mudaichi. Walang x din dito, no? Lahat may particles. Yun sa Nibang. So ito lang din yung sasagot mo. Yun sa example, no? Yung necktie, palitan mo lang siya ng bag, camera, yung computer, at saka yung sasakyan. Ano yung tanong din? May tanong yata. Yung sa Sangbang, ito naman yung gusto niyang gawin. So yung una, gusto kong uminom ng tubig. Gusto kong manigarilyo. Gusto kong magsulat ng letter. At saka gusto kong mag-take ng picture. No? Isulat mo lang dito, yung nakatides. Yan sa yung bang. So interrogative lang. So basahin niyo muna yung sagot, no? Para ma-analyze din yung tanong na interrogative. Yung sa go bang. So sagutan mo lang yung 1, 2, 3. Then yung 4 at saka yung 5. So ikumpleto mo na yung sentence, no? Ikumpleto yung sentence dun sa 4 at saka 5. Yun sa 6. I-arrange mo lang to, no? Kanang shokodo e ikimasu, gohan o tabimasu. Shokodo e gohan o tabi ni ikimasu, no? So after mong mabanggit ito, so dito ka na. Yung pinakalas, no? Yung nanabang, yung purpose mo, bakit gusto mong pumunta sa mga lugar nito. Lagyan mo lang siya ng purpose. Kaya ng tushukang kuno karini ikimasu. Pupunta ko ng library kasi manghiram ng libro. No? Yung sa hachibang, yung reply, konoshimatsu, doko ka asubi na ikimasu ka? Saan mo gustong pumunta ngayong weekend? No? Nibang, ima dari ni ichibang aita desu ka? Sino daw yung tao na pinakagusto niya makita ngayon? So, ibig sabihin ng tanong, no? Sa sa pizza 2, sa pizza 12 pala. So, walang klase. So, sa pizza 12 at saka 13, at sa 17, sorry. Kasi holiday. Miyerkules at saka yung Lunes. No? Wala nang tanong dito, no? Time na din pala.
So, kung may tanong ka chat, Sensei. ay ano yung tanong? Pwede pa send po ng audio sa messenger po. Kasi isi-send ko din pala yung audio. Isi-send ko rin pala to. Okay. So, great lang tayo, no? So, domo arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. So, mataas na ni. Maraming salamat po. So, ingat po. Bye-bye po. Arigatou gozaimasu, Sensei. Hi, arigatou.